Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. May isang Pariseo at pinuno ng mga Hudyo na nagngangalang Nicodemo. Isang gabi, siya'y nagsadya kay Jesus. Rabay, sabi niya, nalalaman po naming kayo'y isang gurong mula sa Diyos, sapagkat walang makagagawa ng mga kababalaghang ginagawa ninyo, malibang sumasa Kanya ang Diyos. Sumagot si Jesus, sinasabi ko sa inyo, maliban na ipanganak na muli ang isang tao, hindi siya paghaharian ng Diyos. Paano pong maipapanganak na muli ang isang tao kung matanda na siya? Makapapasok pa ba siya sa tiyan ng kanyang ina para ipanganak uli? Tanong ni Nicodemo. Sinasabi ko sa inyo, ani Jesus, maliban na ang tao'y ipanganak sa tubig at sa Espiritu, hindi siya paghaharian ng Diyos. Ang ipinanganak sa laman ay laman, at ang ipinanganak sa Espiritu ay Espiritu. Huwag kayong magtaka sa sinabi ko sa inyo, lahat ay kailangang ipanganak na muli. Umiihip ang hangin kung saan ibig at naririnig ninyo ang ugong nito. Ngunit hindi ninyo alam kung saan nanggagaling at kung saan naparoroon. Gayun din ang bawat ipinanganak sa Espiritu. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo na po ang lahat. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Welcome back po sa mga nandito po mismo sa loob ng simbahan. Tayo po ay muling nagbabalik at muling nagbubukas para po sa pagtitipon ng banal na Eucharistia at paulit-ulit nating ipinapaalala na ang misa ay isa sa mga esensyal na dapat mayroon tayo o kaya naman dapat hindi mawala sa atin. Kaya sana po yung mga nasa online, kung magkaroon ng pagkakataon, mas mainam po na makapunta mismo ng simbahan. Doon sa mga pupwede po. No? Siyempre, meron pa rin tayong mga restrictions, meron pa rin tayong mga dapat sundin. Kaya ito po yung isang magandang mapagnilayan natin sa mensahe ng Poong Jesus Nazareno. Nasa panahon pa rin tayo ng Pasko ng Pagkabuhay. At dito po, nang kumbaga 2 beses ipinaliwanag ni Jesus kay Nicodemo kung paano yung mabuhay muli o isilang muli. Kasi 'di ba sa tuwing may ipinapanganak, nasasabi natin, may bagong simula ng buhay, bagong buhay. At ito yung gusto ipaliwanag ni Jesus na sa mga taong tumatanggap o tumanggap kay Jesus, yan po ay nagkakaroon ng bagong buhay. Bagong buhay. At ito yung laging handang ibigay ng Poong Jesus Nazareno sa atin, panibagong buhay, panibagong simula. So lahat ng mga pagkakamali, nabubura, na itatama sa bagong buhay na ibinibigay ng Diyos sa atin. Sana po, kasi siyempre, walang mangyayari kung paiiralin natin yung pagiging pilosopo natin. Gaya nga dito, sabi, paano ulit? Makakabalik ba sa tiyan para ipanganak uli? Hindi na. Pero sa taong may pananampalataya, sa taong nananampalataya kay Jesus, sa Poong Jesus Nazareno, laging nagkakaroon ng panibagong buhay. Kaya nga, nawa po mga kapatid ngayon, na muli tayong nagbubukas, muli tayong nagbabalik, bagamat MECQ,
Sa pangalawang pagkakataon, no, ngayong year, 2021, sana po makita rin natin talaga yung paanyaya na magbago. Under new normal. Kailangan natin makita yun. Hindi na tayo pwedeng mabuhay kagaya ng nakasanayan at nakagawian natin. New normal, na kapag papasok tayo ng simbahan, lalabas tayo ng bahay, new normal, magfi-face mask, magfi-face shield. That's new normal. Yan ang bagong buhay na ibinibigay sa atin. Gusto natin makalaya, gusto natin makalabas ng bahay, keep in mind, under new normal. Kasi hindi lang naman ito para sa atin, kundi para sa mga taong makakasalamuhan natin ng mas malapitan. Kasi kung wala po tayong babaguhin, malamang isa tayo sa mga masawi ng COVID na ito. Mas maganda nga, no, talagang kahapon, meron tayong, totoo man o hindi, no, totoo man o hindi, meron tayong 55,000 recoveries in one day. Reported. Totoo man o hindi. Maraming nakaka-recover. Kaya sana po, yung mga nagkaka-COVID, biruin nyo, no, sabi nga natin, may mga new variant ng virus. Biruin mo, pati virus nagkaroon ng bagong buhay ng virus. So kung tayo, lumang buhay pa rin, lumang lifestyle, walang pakialam, bara-bara, hindi talaga tayo nagbago. Buti pa yung virus nagbago eh. Di ba? So kailangan natin iakma. Nagbago siya, magbabago din tayo. Para hindi tayo napapahamak. Para hindi tayo nakakaperwisyo. Kasi yan yung laging hangad ng Diyos. Yung mailigtas natin ang ating kapwa. Mailigtas tayo mula sa kapahamakan. So, sanawa, isipin po natin, no? Simula ngayon, nagsisimula din tayo naman, bumalik lang tayo dahil wala tayong natutunan talaga nung nakalipas sa taon. Kaya ngayon, panibagong taon, at sana po, pagdasal natin ang kaligtasan ng lahat para nandyan man ang virus, buhay pa rin tayo at nagpapatuloy mabuhay. Amen. Thank you.